kapatid! Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Ika-24 po ng Hunyo, mga kapatid, mabigya kabuwasan sa mga kapatid po natin Pangasinense. Gising na po, mga kapatid. I-shake off na ang antok at bad vibes ngayong Miyerkules. Pero bago po yan, samahan nyo kami sa balitaan dito lang sa... Anong latest? Magandang shake off, ha? Shake Oo it nga off, eh. Taylor O, Swift. hindi, dapat daw talaga sa Midweek. umaga gano'n. Oo. Na parang, kumbaga physically, you have to do that now. Na parang matanggal yung mga Labas mo. tension. Hindi maganda Oo. din, mga bad vibes. At ang sabi, sa Sorry. Yun na naman kagad. Ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Sabi ko. Ano yung bad vibes? Ano sinasabi ka? Mami Chiki, oh. Sa akin mo na lang sabihin. Yes, lymphatic health na maganda na parang nagpapagpag ka Tama. in the day. Parang Oo, nag-iisip yan. yung kalamnan. Try nyo na mga Galaw-galaw. kapatid. Try natin. Tama yun, ha? Sige. Sige, okay. Pero syempre, hindi na mawawala ating mga balitaan ngayon. Kailangan natin i-update ating mga kapatid dun sa Tama mga po. nangyayari. Yes. Simulan po natin sa update po dito sa trahedya sa Leyte. Mga kapatid, lumalabas po na planado ang umano'y misyon ng dalawang minor de edad na namaril po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, sabi raw ng isang advisor ng isa sa mga suspect, isang linggo raw di pumasok ang minor de edad na magpaalam na may activity siya sa Maynila. Sa group chat, sinabi raw ng mga suspect na may misyon sila. Lumalabas naman sa investigasyon ng Eastern Visayas Police na higit isang buwan umanong pinagplanuhan ng mga suspect ang pamamaril. Sa kasalukuyan, nasa kusodiya ng DSWD ang mga suspect. Dahil sa pamamaril, 3 estudyante po ang nasawi habang 20 ang sugatan. Lumiliba sa kanila ang tinamaan ng bala. May temporarily na binlock yung app, Angela, na yung Gorebox. Oo, kasi... Lulong daw dun eh, yung bata. Yung sa game, lulong no? dun sa game na yun, yung Oo. 14 years old. Alam mo, may narinig din ako na isang concerning, lalo na bilang magulang, na apparently, minsan meron din niyang angulo na ang mga bata pala, may mga ginagawa silang mga ganito, na siguro hindi nila alam masyado in terms of, wow, ganito pala kaseryoso to, pero ginagawa nila for the likes. Kasi they glorify it na, oh, gagawin ko to para marami akong likes sa social media. May ganun din palang angulo. Kaya nga, makikita mo na talagang yung edad, bata pa. Oo. Kasi kung matanda ka, Kurang hindi mo pag-isip. iisipin yun eh. Kung matanda ka or kung meron kang pagkukulang sa pag-iisip mo, hindi mo iisipin na tama yung ginagawa mo, di ba? So talagang merong kailangan ang mga bata sa mga ganung edad, ginagabayan pa. Mismo. At inaalam pa nila kung totoo yung mga kumakalat na yung exchange nila, yung pag-message ng Yung mga dalawang screenshots. mga screenshots. Okay. At kaugnay naman po ng balitang yan, nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na may akda ng Juvenile Justice Law na hindi pwedeng pakawalan ang menor de edad na gumawa ng heinous o karumal-dumal na krimen. Sa ilalim po ng batas, walang pananagutang kriminal ang mga edad 15 pababa. Pero bawal din silang pakawalan dahil sasailalim po sila sa intervention at rehabilitation programs. Ang mga edad 15 years old and 1 day hanggang 18 years old naman, lusot din sa pananagutan maliban kung mapatunayang ginawa nila ang krimen ng may discernment. Ibig sabihin yan, nauunawaan nilang mali at labag sa batas ang kanilang ginawa. Ito yung kahapon mo pa binabanggit nga, no, Jel, yung kung may discernment. Oo. Ibig sabihin, Kailangan mapatunayan. mapatunayan. Paano Kung alam kung walang nila kung tama o mali. ebidensya? Yun Totoo. ang ano. At saka ang tanong, paano mo malalaman kung may discernment yung bata? Di sabi ko kasi that's a good question, Oo. di ba? Pero sinasabi kasi nila to be able to do that, to be able to identify or determine kung may discernment may bata, may mga scientific test sila. Okay. May mga evaluation sila na mga yes. ginagawa ang mga doktor correct. para malaman, kung bata na ito ay alam na niya ba talaga ang tama o mali.
We have to remind everybody, lalo na ang mga lalaki, ang brain nila ay hindi pa nagde-develop until Totoo yun. 21 years 21 years old, old. diba? So, Totoo. pwede doon malaman daw doon sa mga test na tests, yon, mga yes. evaluation na yon, kung ang isang bata ay talagang may alam na Correct. doon sa tama o mali. Dagdag sa Palagi- sinasabi mo oo. yung mga test na yun yung mga paulit-ulit yung tanong, tapos titingnan doon Yes. kung How Hindi they natin respond. alam, Oo, that's a evaluate. very, Ako naman technical. kasi for me, yan mga ganyang klase ng test should be updated every now and then, no? Because nag-iiba rin naman talaga ang landscape ng pag-iisip ng mga tao. Ang mga adults nga ngayon Yes. nag-iba eh. Totoo, Paano ganyan. pa yung mga bata? Ang concern ko lang dito, pag ikaw ang namatayan kasi, ang hirap sabihin sa'yo na hindi natin masabi kasi wala pang muwang ang batang yan. Pero ikaw kasi, pag inisip mo, teka, mga 7 pa lang, may muwang na yung bata. No? So I think dito sa lahat ng nakikita kong ito, it's so important for us adults as well to make sure na meron din tayong mga steps na gagawin para hindi na maging ganito ang klase ng exposure ng mga Exactly. bata. Kasi yung social media, alam mo, hindi mo matanggal Totoo, yan eh. totoo. Hindi talaga. Pero dapat talaga i-instill sa mga bata na ito, dapat klarong-klaro sa kanila na pag ito ginawa mo, meron tong karapatang Totoo. parusa. And taking off from what you said, Mama Dims, tama yung mga sinabi mo. And of course, hindi lang dapat sinisisi sa isang bagay yung nangyari nito. Because I possibly think na maraming mga factors, Yes. noon kung bakit To nagkaganito contribute yung mga doon. Totoo. pangyayari. Yes. Maaring social media, yes, nandoon na yon. Gabay ng magulang, nandoon na yon. Influence din ng mga yung Oo, surrounding him, yung grupo. Yung ano ba yung nangyayari sa kanya? Totoo bang may bullying? Bullying, Diba? Yung mga yes. ganun. So, kailangan talaga holistic approach yung gagawin dito para malaman sinasabing natin. ibaban. Ako, idadagdag ko lang din na ito ay very, very serious matter because kailangan talagang tutukan natin kung paano lumalaki ang kabataan ngayon because dito nakasalalay ang future ng mga tao, ng safety ng kids natin every day. Syempre, ayaw mo naman mag-alala ka araw-araw kung anong mangyayari sa anak ko pag Pati pumasok kung siya ikaw today. magulang, di ba, mangangamba ka talaga na papasukin muli yung mga anak dahil sa mga nangyari na ganito. Okay. We really have let's to not shape our even kids. begin to talk about the trauma Yes. no, na Oo. tatadaanan ng mga batang to. I Magulang. was just telling Mama Chiki yesterday na Mama Chiki kasi syempre siya expertise niya Yes. yan. Yes. Pero alam mo, minsan pag sinabi mong may mga namatay na mga kabataan, physical death, meron din mga namamatay inside of them. Yung mga Yes. taong hindi naman talaga sila namatay physically, but at the same time, dahil may trauma ka, nakakripple ka, at yung mga pangarap na meron ka dati, maaaring mamatay na rin yun. Totoo. So, Yes. Oo. I think May effect yung talaga. usaping ito ay napakalalim Yes. talaga. Tsaka mapapaisip ka kasi this is not us. This is not Filipinos, Agree. di ba? Kumbaga parang itong mga nangyayari na to ay nakikita lang Sa natin, ibang bansa. napapanood natin sa ibang bansa, but it happened to us already. So ang fear mo dito, is it going to be the norm? So yun dapat ang intindihin at gawin nating lahat na to make sure na hindi na ito maulit. Ever. Okay. Okay, ito naman. Sa ibang issue naman po mga kapatid, naglabas ng show cause order ang Commission on Higher Education laban sa Ateneo de Manila University. Kaugnayan ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinagsusumite po ang Ateneo ng written explanation under oath sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ang show cause order. Pinagpapaliwanag sila kung bakit hindi sila dapat parusahan dahil sa umano'y paglabag sa panuntunan sa off-campus activities at iba pang memorandum order. Actually, libing na ni Baterbonia ngayong Bobet, today. Alam mo, they really gave time to mourn, not just for the family, but also those who were affected by his death. Yes, Kasi alam mo, sobra. Yung humahanga sa kanya. totoo, ako alam mo, hindi ko siya kilala personally, pero the entire time na pinag-uusapan natin siya, parang yung puso ko kumikirot. Totoo. Alam mo, hindi ko. naman. So, isipin mo lang just the effect of 2 people who had to Yes. go through something like this. Parang ang laki-laki niya para sa akin. Totoo Yes, and yan. of course, wag nating kalimutan si Divine din, di ba? Nailipad na yung kanyang, nilipad na yung kanyang mga sa Ladino Nigeria, back yes. to Nigeria. And tulad nga ng sinabi mo, Mama, maraming ini-interview, marami akong nakikita nagpo-post sa social media na hindi nga nila kilala pero araw-araw silang umiiyak para dun sa mga nangyari sa mga bata. Ever since na, yun nga, nabawian sila ng buhay. But we will see kung ang Ateneo ay magbe-beg off for this This year, season. sis, yeah. Pero UAP. hindi naman daw sarado yung kanilang isipan tungkol doon sa sabi ng admin ng Ateneo. Pero yun nga kasi parang in solidarity or in accountability, 'di ba, ng mga nangyari dito. Ang iba nagsasabi, growing talks na sabi nila, mas maigi siguro mag-bow out muna sila this season. Yeah, to beg off. At pinangalanan na temporary coach
si Coach Louie Alas. Samantala, 5:40 po oras natin, mga kapatid. It is Hump Day Wednesday, June 24. Matapos ang ilang trending update na yan, heto na po ang ilang pampabuhay na mano namin sa umaga. Dapat niyo pong abangan sa Good Morning, kapatid. Pinatilyong isa sa biktima ng pamamaril sa Tacloban, binuwis ang buhay para sa kanyang mga kaeskwela. Lalaki sa bar na naaksidenteng nabaril ang sarili sa Malabon, arestado. Yan ay iulat ni Kapitana Carol De Asa sa kanyang morning ronda. Bumubuhos ang saya ngayong Wednesday dahil makikiisa tayo sa pista ng San Juan. Ang taunan nilang masayang basaan ng wata-wata. I-experience mamaya ni Mami Chicky live na live. At kaugnay po ng pistang yan, si Traffic Tito Mondi Lopez Dabad ipapasilip sa atin ang sitwasyon sa mga kalsadang maapektuhan ng kasiyahan. Kaya abangan niyo po yan, mga kapatid. Trending pasyala ng paborito nating theme park, the Star City Talk of the Town na naman sa kanilang bagong atraksyong tampok. Ang ilang life-size figures ng mga sikat nating celebrity, ang Startista Gallery. I-explore naman ni Lala Laila sa Lala La Larga. Mga kapatid, patuloy pa rin pong binabantayan ng pag-asa ang Bagyong Francisco habang hinihila nito ang hanging habagat na nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan at iba pang mga update ibabalita sa atin ng ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo, patuloy nga nating binabantayan. Ito pong Bagyong Francisco na unti-unti rin pong humihina. Yan po ay nasa typhoon category pa din naman ang pag-asa, pero ito po ay may taglay na lakas na hangin na lamang na nasa 155 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 190 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at medyo malapit po yan dyan sa may Batanes at huli pong namataan ng pag-asa sa layong 275 kilometers east ng Basco, Batanes. Yung kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa at inaasahan pa natin ang patuloy na paghina nito sa mga susunod na oras at mga susunod na araw. Samantalang yung kanyang panglabas na kaulapan naman at yung kanyang buntot o yung hangin na hinihila nito ay sumasabit po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Samantalang nagpapaulan naman yung ating habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, sa Bagyong Francisco, meron din po tayong inaasahang bagyo na papasok din sa ating area of responsibility. Ito po ang bagyong may international name na Higos. Ito po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 2,295 kilometers east ng southeastern Luzon. Napakalayo pa po niyan sa anumang bahagi nating bansa at may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito pong bagyong may international name na Higos ay patuloy na kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Yan po ay didikit sa ating area of responsibility sa darating na Thursday ng gabi. Maaari po yang hindi pumasok o dumaplis lang dito sa kanto ng ating park or may possibility rin po yang pumasok sa ating area of responsibility. If pumasok po yan at kumabig ng kaunti pakanan, ito po ay tatawagin nating Bagyong Gardo. At may possibility rin po magsabay itong Bagyong Gardo at Bagyong Francisco sa loob ng ating park if later makapasok sa Thursday hanggang Friday, ito pong Bagyong Francisco dahil medyo mabagal po ang pagkilos na yan. Pero ito pong bagyong tatawagin natin Gardo ay wala pong magiging direktang epekto sa ating bansa at hindi po tatama sa atin. Ito lamang pong Bagyong Francisco ang concern natin sa ngayon dahil yung kanyang panglabas na kaulapan at kanyang wind field ay sumasabit pa rin po dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Dahil po dito sa Bagyong Francisco, possible pa rin po yung ating malalakas na pagulan, particularly sa Cagayan at extreme Northern Luzon na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Samantalang ang ilang areas po ng Ilocos Region, Cordillera, kasama po dyan ng Baguio City at ito pong areas ng Isabela, maula po ang panahon natin at posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan. At kung minsan, meron din po tayong malalakas na bugso ng hangin. Dahil naman po sa ating habagat, asahan din po natin ang mas maulap na panahon at posibleng pagulan na thunderstorm sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ng Zambales at Bataan, Calabarzon area, Batangas at Cavite, maging dito po sa Bicol Region at ang malaking bahagi po ng Mimaropa. Ganun din po dito sa areas ng Metro Manila. Samantalang sa Visayas, nabawasan naman po yung ating mga pagulan.
dahil po sa epekto ng habagat. Pero yung western section ng Visayas, kasama po dyan ng Antique at area po ng Palawan, possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. Samantalang sa Mindanao, ito pong western section ito, ang possible po makaranas ng mga pagulan at thunderstorms dahil sa epekto ng habagat. Pero ang natitirang bahagi ng Mindanao, magpapatuloy po yung makaranas ng maliwalas at panahon at magiging mainit din po sa tanghali. Dito nga sa Metro Manila, kung mapapansin nyo, maulap po ang panahon natin at any time of the day, pwede po tayong makaranas ng mga pagulan dahil po sa epekto ng habagat. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin at huwag natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:29 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:28 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Second pasok tayo. Mga kapatid, ilang kalsada ang isinara para sa Wata Wata Festival ng San Juan. At para alamin ang mga apektadong daan, makakasama natin ang ating traffic Tito Monty Lopez na live ngayon mula sa Pinaglabanan Street sa San Juan. Tito Monty, may alternate routes ba na pwedeng daanan ng ating mga kapatid dyan? Tito Monty, hello! Good morning! ma'am. Ayan na! Ay, ma'am, Nag-Brazilian ma'am. dance Dito na siya. Yes, ma'am. Namayag. Yes. Oo nga, yes, Maui. Eto na, team commute na walang pasok ngayon dahil Manila Day din. Aba, kaway-kaway sabay. Eto na. May pasample kami sa 1, 2, 3, go. 1. Oo, di ba? Ito mga kasama natin ang taga-Suwan. Very good, very good. Up, kanan. Kahit wala kami music, tuloy-tuloy. Eto na. Miss Maui, David, eto Maui. Dito nga sa Pinaglabanan Street, magsisimula na yung pagsasarado ng kalsada. Tuloy-tuloy pa yung pagsisimula natin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ang mga isasarado po. Ito, makikita nyo, itong nakatayo tayo. Pinaglabanan Street, sayo lang po. PA Narciso Street, Dr. E. Ejercito Street, Alvarez Street, at Attorney A. Mendoza Street. Pero dahil sarado po yung mga nabanggit namin mga kalsada, ang alternatibong ruta po ay M. Pattern Street and N. Domingo Street. Ayan. So, pero, ito paalala lang din po Ayan. Ang dito naman po, nandito kami ngayon sa tinatawag na Basahan. So, sabi nga ni Mayor Zamora po, dito lang sa Pinagbuhatan Street, pwedeng magbasaan mula po mamayang alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Again, bawal po magbasa sa labas ng basahan zone. Dahil ang multa, nako, malaki-laki rin, 5,000 pesos at 10 araw. O, di ba, 10 araw ka nakakulong, o malamang magbabasa kayo dun sa loob. Kaya, bawal pong pasaway at lalo na po yung mga dumadaan po sa sakyan, bawal nyo pong yugyugin at akyatin po yun. Kasi minsan, di ba, may mga nakaraan na pag may mga dumadaang jeep, ako na, biktima rin ako nun sumasampa, tapos babasain yung mga pasero, bawal po yun. At lalo na rin pong, bawal pong pumasok sa loob ng sasakyan para mambasa. Ngayon makikita nyo may mga ilang mga motor pa na pinapayagan dito, lalo na yung mga riders natin, pwede pa silang dumaan. Pero mamaya, siguro mga before 7, sabi nga ng mga nakausap nating mga nakatalaga dito, mga traffic enforcer, maghihigpit na sila para isarado yung buong kalye ng Pinaglabanan Street. At dito makikita nyo, pihit natin, meron na rin mga kapatid tayo dito na mga fire trucks dito na naka-ready na rin sila para nga sa magsasagawang basahan. Sila lang pwedeng magbasa na may pressure. Sila lang yung allowed. Ibig sabihin sila yung legit natin dito na magbabasa. Again, dahil nga may gantong okasyon tayo, ang Wata Wata Festival, Maui, suspended po ang coding sa Manila. Dito lang po sa Manila, yung 5 and 6, mula 7 hanggang 10 ng umaga at 5 to 8 ng gabi. Pero may coding pa rin po sa Metro Manila. Except nga lang dito sa Manila, asa yung mga dancers. Ayan, yan muna ating live update mula dito sa San Juan Street. Balik sa inyo, Maui. Energy! Ayan, energy nga naman. Tito Monty, maraming salamat sa mga updates mo. Enjoy kayo dyan. Sa aming pong pagbabalik, pananagutan ng isang menor de edad na sangkot sa isang krimen. Ano ba ang sinasabi sa ilalim ng batas? Alamin po natin yan maya-maya lamang. Palasyo, binweltahan si VP Sara matapos ang paninisi nito sa Administrasyong Marcos sa nangyaring pamamaril sa Tacloban. The Good Doctor star na si Inigo Pascual na ospital matapos ma-injure ng tumalon mula sa stage. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!
si The Good Doctor star Inigo Pascual matapos tumalon sa stage sa gitna ng isang mall show. Pero kahit pahalatang ininda niya ang sakit, deadma si Inigo at tinapos pa ang kanyang performance. Nangyari ang insidente habang nasa mall show para sa promo ng pelikulang Drags to Riches na pinagbibidahan niya alongside Elijah Calas at Christian Bables. In a now-expired IG story, sinabi ni Inigo na dati nang injured ang kanyang tuhod. Sa sobrang excitement dala ng energy ng fans, tumalon siya mula sa stage pero naidiin daw niya ang side ng kanyang injured knee. Maayos naman ang lagay ni Inigo sa kabila ng insidente. Mamaya mga kapatid, makikijoin na sa basaan at taunang pista ng Wata-Wata sa San Juan. Kasama pa ang ating Nyora, Mommy Checky, live na live. Kaya huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid at 6:20 in the morning para po sa ating frontline sa umaga. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos saan kabiguan ito na tiyaking ligtas ang mga paaralan. Kasunod po ito ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban sa Leyte. Git ni VP Sara, bigo ang pamahalaan sa intelligence gathering at pagsisiyasat sa mga banta, kaya may mga buhay na nawala. Umaasa siyang magiging wake-up call ito para umaksyon ang pamahalaan para maprotektahan ang mga estudyante. Buwelta naman dyan ang palasyo, hindi terorista, kundi mga estudyante ang mga namaril para sabihing nagkulang ang pamahalaan sa intelligence gathering. Nangyari rin naman daw ang ganitong mga trahedya sa termino ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na-prevent. Bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. Samantala, sa ibang balita, magkakahiwalay na sunog ang sumiklab po sa ilang residential area kahapon. Ang ilan sa mga yan umabot ng higit 1 oras bago naapula. Sa barangay sa Uyo, Novaliches, Quezon City, nabalot ng makapal na usok ang mga kabahayan sa may sitio Kabuyao. Nagsimula raw yan ang apoy sa second floor ng isang bahay. 2 ang sugatan sa insidente. Iniimbestigahan pa kung nagkaroon ng short circuit sa natupok na bahay. Nasa 16 na bahay naman ang natupok sa barangay Alta Vista sa Ormoc City, Leyte. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa makipot na kalsada sa lugar. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog. Sa Davao City naman, aabot sa 120 bahay ang naabo sa Muslim Village sa Barangay Ilang. Umakyat sa third alarm ang sunog bago tuluyang naapula ng mga bumbero. Patuloy na iniimbestigahan ang mitsa ng sunog. After 7 years, hiwalay na nga po ang content creators na sina Sir Gabian at Ma'am Elma. Pareho nilang kinumpirma sa Facebook na mutual decision nila ito. Si ni Gabian, inilaban nila pareho hanggang dulo para maisalba ang kanilang relasyon. Pero masakit daw kung ipipilit pa kahit wala. Wala naman daw third party. Say naman ni Ma'am Elma, patuloy nilang susuportahan ang isa't isa. Sumikat si Sir Gabian sa kanyang mga comedy skits, prank and family-oriented vlog kasama ang kanyang Kapinpin Brothers. At sa amin pong pagbabalik, babaeng miyembro ng Philippine Marines patay matapos barilin
ng mister na isa ring marino sa Zamboanga City. Paaralan sa Palawan nalubog sa hanggang bewang na baha. TV comeback ni Coco Martin sa Sigabo. Humakot ng maraming views online. Yan at iba pang mga balita ay hatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At babalik po ang Good Morning, Kapatid! Kahit nga po nagkaroon ng limitasyon, hindi nga naging hadlang dahil buhos pa rin po ang saya sa taunang Wata Wata Festival. Nako, Mama Debs, alam nyo, na-experience ko talaga ito. Iba yung saya, yung celebration, lalo na the past few years, yung wata-wata, talagang basang-basa ka. Hindi ka pwede uuwi ng tuyo dyan. Kaya ngayon naman, ang ating Nyora Mami Chiki, ang maagang nakijoin sa pagdiriwan dyan sa San Juan. Mami Chiki, kamusta? Ready ka na bang mabasa dyan? Mukhang basa ka na, Mama. Basa na siya. Sayaw na! Go, Mama! Ayan na! Yes! Ayan na yung tubig! Nagpapauna na kami. Alam niya na nagbasaan. Siyempre, una yung sayaw. Ayun na! Basaan! Let's Tatanggalin na siya. Alam na! Woo! Woo! Ang saya niyan! Oo! Tsaka lalo mainit ang panahon. Perfect yan, masaya yan. Ang Oh. sarap! Hey! Yes! Yes! Okay na, Mami Chiki. I want more time. Hey! 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 Woo! Tara! Tara na! Woo! Hey! Hey! Ayan na! Hey! Woo! Ang saya-saya! Sige, basa pa dahil nagpapauna na ako. Alas 7 pa actually ang basahan dito pero siyempre mauuna tayo. Happy Wata Wata Fiesta! Mula dito sa San Juan. Ay, nako! 18th year na po tayo. At ito ay day 2 na kanilang pagdiriwang. Umuulan dito all day today. Ang sarap actually kasi ang init ng panahon. Ako, ayan na. Okay na po. Kinakain ko na yung tubig. Ito ay talaga po ito ay bas-bas naman ng araw. Biyaya daw ang dala nito, hindi po ba? Yes, biyaya po ang dala. Yan po. Ito. Ayan, nakaprotekta to. Alam na alam ni Maui to, talaga wala po kayong ligtas. Talaga mababasa po kayo. Pero yun naman talaga, ang ating pinagdiriwang. Inaalala natin na ang fiesta siyempre ni St. John the Baptist. Sa buong Pilipinas po kumikot kayo. Lahat po ng mga San Juan. Pwedeng sa San Juan La Union, sa San Juan Batangas, Nebasaan. Pero iba po ang Wata Wata Festival that started 18 years ago. Dati po basayan ng tao, pero ngayon siyempre, Wata Wata para iba. Meaning water water na basaan. Ito na sila lahat. Ang buong San Juan po ay nagdiriwang nito. At marami po nangyayari sa kanila 2-day celebration. Kagabi po ay nagkaroon na ng concert, street party. Mamayang gabi meron din concert. At meron po silang, ang hirap pala mag-report kapag binabasa ng ganito. Ayun. Ay, thank you, ma'am. Bad boy ako, bad boy. Ang mangyayari po dito, meron pa mamaya. Alam mo, excited ako, ma'am, dun sa magiging ano ninyo. Yung inyong mga, tawag nyo, parang mga taong San Juan, di ba? Yes po, yearly po, tradition na po natin ang San Juan Tao Parade. Nag-i-start po yan ng misa muna sa aming St. John the Baptist. Then ipaparade po yan. Oo, ang ganda-ganda ng kanilang mga ano, magandahan sila ng mga kotso. Mamaya po i-announce yung mga
winners ng ating street dance at saka ng ating float. Ayun. Napakasaya po. Tinatalo siguro ng marami. Kung ako ba'y mapadaan sa San Juan, ay siguradong mababasa ako. Dati yata ganun. Pero kung gusto niyo mabasa, hanapin niyo yung mga wet zone. Nandito po tayo ngayon sa wet zone. Pero meron mga area na hindi ba po kayo mababasa. Pero kung kayo po ay mababasa, siguraduhin niyo yung tubig na gagamitin niyo ay malinis, ha? At walang sasampa sa mga fire truck. At siguraduhin niyo na gustong mabasa yung mga taong babasahin niyo. Mamaya babalik tayo. Kami naman po ang mababasa. Kaya abangan niyo yan. Excited ako. Ako po may hawak na fire truck. Balik kami dito sa Juan. Woo! Yeah! Thank you, ma'am! Tubig! Ayan! Nag-iisa talaga si Mama Jen! Ayan talaga ang party girl ko. Oh, wow. Yan na yung form of party. Ang saya dyan. Last year nandun, Oo, diba? tuwing nandiyan talaga ako at ako talaga yung favorite na binabasa ng mga bombero dyan. Kaya talagang full experience, very Yes. immersive and experiential. Gusto mo immersive? Gusto mo immersive, ha? O, tinabunan tayo ng maraming tubig. Napakasaya. Ito, alamin natin kung nakikiwata-wata festival din ba ang ating mga kabalitaan. Kasama pa rin sila Mama Jen and DJ Chacha. Ang dapat niyong malaman, ako po si Ted Fyron. Ako naman po, si Zarina Guevara. At ngayon po unang-una sa ating balita, posible daw hong udyukan o naudyukan online ng isang online gaming app kaya namaril ang isa sa dalawang estudyanteng gunman sa Tacloban, Leyte. Ayon sa PNP, hindi bababa sa 34 na basyo ng bala ang na-recover nila sa San Jose National High School matapos nga po ang insidente. Bukod pa yan sa 5 bala at kargadong magazine na hindi nagamit ng mga suspect. At ayon po sa investigasyon, isang basyo lang daw po ng bala ang nanggaling sa baril ng hawak po ng 15 anyos na gunman. Habang 30 naman ang galing sa baril ng 14 anyos na suspect na si Elias Nash. Tingin ho naman ng PNP, walang pagsisisi ang dalawa kahit na 3 ang kanilang napatay sa ginawang pamamaril. Isang buwan daw hong pinlano ng naturang 2 suspect ang pamamaril pero inaalam pa raw po ng mga pulis kung totoo ang kumakalat online na screenshot ng chat messages ng mga suspect. Kabilang din po sa mga inaalam ay kung may koneksyon ang logo sa suot na t-shirt nga po ni Nash at ang pagkalulong umano niya sa isang violenting online gaming app na tinatawag na Gorebox. Alias Nash ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. Yan po ang tinig ni Police Colonel Allen Reyco, ang spokesperson po ng PNP. Meron din pong isa pang website na kung saan po nandoon ang community ng ilang pong mga kabataan at ang pinag-uusapan nga po ay violence. Hindi ho namin binabanggit yan kasi baka puntahan pa ho ninyo ng ilang pong mga nakikinig sa atin pero yun din daw po ang dapat na imbestigahan kung ito pong dalawang ito miyembro ng naturang sinasabing community. Samantala, muli namang nabuhay ang usapin ng pagpapababa ng edad po ng mga kabataang pupwede nang mapanagot sa batas kasunod ng pamamaril ng 2 menor de edad sa Tacloban. Base nga po sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 hanggang 17 years old naman ang offender, posible pa rin ma-exempt ang offender maliban na lamang kung mapapatunayang meron na siyang tinatawag na discernment o yung sapat na kapasidad para maintindihan kung tama o mali ang kanyang nagawa. Pero dahil po sa pamamaril, lumakas sa mga panawagan sa Kongreso na ibaba sa 12 anyos ang minimum wage of criminal liability. Tutol naman dito si Senator Kiko Pangilinan na siyang may akda ng Juvenile Justice Law. Paglilinaw niya, nakasaad din naman sa batas na pupwedeng mapakawalan basta-basta ang menor de edad na gumawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen. Ang mga kaso aktwal ng mga menor de edad, nagkasala, heinous offenses,
na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult, alam nila ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit. O ito pong nakasulat dito, ang tama po ay hindi basta-basta pwedeng pakawalan. Yun po yun mga kapatid. Mamaya, antabayanan niyo po ang paliwanag dito ni Manong Ted Filon tungkol nga po dyan sa juvenile justice law. Yan nga po ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan. At tayo may mga panayam sa importanteng isyong ito. May pinakahuling balita, ito ba yung nakuha nyo na Andrew? Doon naman sa Negros, merong grade 9 na estudyante nitong Julio Ledesma National High School na nasaktan, nasugatan dahil naman sa pananaksak. Ito'y nangyari June 23. At mismo po yan ang gagaling sa DepEd official statement. Panibago pong insidente ng karahasan involving ito pong mga minor de edad. Samantala mga kapatid, sa ilang pang mga tampok na balita, nagtuturuan ngayon ang prosekusyon at defense team ni Vice President Sara Duterte kung sino ang dahilan kaya po delayed ang pag-usad po naman ng pre-trial conference para nga sa impeachment trial. Bukas araw po ng Huwebes ay kasi ang sinasabing deadline ng pagsusumiti po ng pre-trial order para nga po sa paglilitis, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po tapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. 4 po ang articles of impeachment na kailangang pasadahan sa pre-trial conference, pero 2 pa lamang po ang nasisimulan dahil nga sa libu-libong mga ebidensya. Sabi po ng prosecution, tumatagal daw po sila dahil ayaw pumayag ng defense team na isang markahan na lamang sa mga ebidensyang pareho po naman daw. Pero ang mga abogado po ng bise bumabagal daw dahil sa wala ang prosecution kapag nagmamarka ng mga ebidensya. Dahil nga po gahol sa oras, imunungkahi po ng House panel na i-extend hanggang sa Sabado, June 27 ang pre-trial conference. Bagay na bukas naman daw ang defense team ni VP Sara, pero iginit pa rin nila na hindi naman daw delayed ang timeline ng impeachment trial. Samantala, nagbigay na po ng salaysay sa National Bureau of Investigation si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin kaugnay po ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. 3 beses hindi sumipot si Baldwin sa NBI bago nagpakita kahapon kasama po ang kanyang mga abogado. Sinubukan naman ng News 5 na kuhanan siya ng pahayag pero tikom ito kaugnay po sa kaso. Tanging abogado lamang ni Baldwin ang nagsalita at tiniyak nitong makikipagtulungan sila sa kaso. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, target nilang matapos ang investigasyon ngayong linggo bago sila tuluyang makapagbigay ng rekomendasyon. Sa ating po namang ulat panahon, lalo pa hong humina ang Typhoon Francisco habang kumikilos par norte palabas po ng bansa. At tayo pa rin po sa pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 275 kilometers, silangan po ng Basco sa Batanes. Malabo itong tumama sa kalupaan at inaasahan pong patuloy na kikilos patungo ng Japan at lalabas po ng bansa sa Biyernes. Sa ngayon po nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion po naman ng Cagayan at maging sa Babuyan Islands. Kapag may reset ang ating mga doktor, alam niyo hubang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot? Uy, reseta ba sa high sugar? Piliin ang world class. Ay, sa mga naha-high blood, piliin po lamang ha. Reseta po sa high blood, piliin ang world class. Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class. Mga kapatid, kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generics. World class dahil gawa po yan ng world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer. At dalhin po lamang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin po ang world class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po pagpupugay sa lahat ng mga manggagawa mula sa world class. Rhea Generics, alas 6:40, ilang balita agad-agad. 2FM, good morning! Sa ating mga senyores, ganda umaga po sa inyong lahat. Sa mga laging kondisyon, abay congratulations! Sa mga hindi kondisyon, baka naman sabihan ka lagi ng ganire. Excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom vroom.
mapapa. Bravo! Katalegya! Ay nako, Chod Delphine, huwag mo sayangin ang sarap ng buhay. Mag-bravo, bravo, bravo. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon sa mga balita po sa lalawigan. Lumutang nga po ang kwento ng kabayanihan ng isa sa mga nasawi sa walang habas na pamamaril sa loob po yan ng eskwelahan dyan sa Tacloban, Leyte, nito lamang Lunes. Ipinagluluksa ngayon ang estudyanteng si Chris Lawrence Fabian. Hinarangan daw ni Lawrence ang pintuan ng kanilang classroom para hindi makapasok ang gunman. Tinamaan siya ng bala sa braso na tumago sa tagiliran at kalaunay nasawi ang bata. Ang kwento ng ina ni Lawrence na si Bea Fabian, mabait na bata ang kanyang anak at hindi raw talaga ito nagdadalawang isip na tumulong sa iba. Tila gumuho ang kanyang mundo nang mabalitaan ang nangyari sa anak. Emosyonal din ang ina sa nasawing ina ng nasawing student, grade 7 student na si Joyan o si Joyce. Ang kwento nga po ng kanyang ina, porsigido sa pag-aaral ang kanyang anak. Pero ang lahat ng yan ay nabaliwala matapos mamatay ang dalagita sa pamamaril. Hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima. Pwede ka mang mabuhay na kung may time machine, babalik kita. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa mo, okay. Pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa. Tinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. O kaya bawat pagpatak ng luha namin, yun yung makakapagbabuhay sa kanya. Iyak kami ng gagawin namin. Yan nga po ang tinig ng ina ni Chris Lawrence Fabian, isa po sa nasawi sa pamamaril dyan nga po sa Tacloban, Leyte. Yun nga po, yung video nitong batang ito, siya lang po ang matapang na tumayo at nagsara ng pintuan. Yun nga lang po, itinamaan siya dahil nga doon po sa areang yun, namaril po itong dalawang minor de edad na ito. Samantala mga kapatid, dead on the spot po naman babaeng miyembro ng Philippine Marines nang barilin siya ng kanyang mister na isa rin pong marino sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa mga otoridad, sa loob mismo po ng kampo ng Marines nangyari ang insidente. Hindi malinaw ang pinagtalunan po ng biktima at ng kanyang mister pero bigla na lang daw binaril ng suspect ang kanyang asawa. Sugatan din po ang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Wala pang pahayag po ang Philippine Marines kaugnay po ng pangyayari at ito'y iniimbestigahan na. Patay din po ang isang rider matapos naman mahulog sa ginagawang kalsada sa Cannon Road sa Tuba sa Benguet. Sa investigasyon, lumalabas sa papauwi na po ang biktima ng mahulog sa 9 metrong lalim na ginagawang kalsada. Nasugatan sa ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa barangay, posibleng kulang ang ginamit na safety devices sa lugar ng contractor. Pansamantalang itinigil ang konstruksyon sa lugar habang nagdadagdag po ng plastic barriers ang DPWH. Binaha po naman ang paaralan sa Palawan matapos pong bumuhos ang malakas na ulan. Napaluha na lamang ang ilang guro nang makita hanggang baywang na baha sa Panitian Elementary School sa bayan po ng Sofronio, Española. Kita rin po sa video ang nagkagulo at patong-pato ng mga upuan sa loob ng binahang classroom. Nilusong ng mga teachers ang tubig at kanya-kanyang buhat ng anumang pong maisasalbang gamit. Binuhat din po ang ilang estudyante. Nanawagan ng tulong ang mga guro at estudyante ng binahang paaralan. Ang pagbaha sa Palawan ay bunsod po ng ulan na pinalakas po ng Bagyong Francisco at ng Habagat. Nalubog din sa baha ang evacuation center. Diyan naman po yan sa Glan sa Sarangani. Bahagyang pinasok ng tubig na may kasamang putik ang mga tents. San Jose, Abad Santos, Davao Occidental naman, gumamit ang mga residente ng balsa para mailipat ang kanilang mga gamit. Halos umabot na sa bubong ang pagbaha. Dahil po dyan, agad na nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation. Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon. Good morning sa ating mga kaibigan ng mga engineers at architects. Sa mga nasa construction business, dapat kabisado natin na kapag ang pinag-uusapan natin ay light steel frames, doon ka na sa standard. Yung JEA Max, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding, JEA Max light steel frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. JEA Max light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depot. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, JEA Max light steel frames.
Mabibili po yan sa Canuche Enterprises sa San Francisco, Cebu. Ayun Canuche Enterprises, San Francisco, Cebu at sa GEPAM, Gatcho Electrical Product and Hardware Materials. Ayan, GEPAM, Gatcho Electrical Product and Hardware Materials. Diyan po naman sa Labangon, sa Cebu City. Ayun naman talaga. Thank you ha. At ang JMax ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Good morning again sa mga kawani po ng DN Group of Companies, kay Sir Johnny Nang, sa kanyang buong staff, at maging kay Ma'am Donna at kay Sir Raymond So ng JS Steel. Good morning! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer kalakalan po naman abay, namahagi po ang DA Bureau of Plant Industry ng 60,000 planting materials sa mga magbubukid po ng ube. Yan nga po ay para mapalakas ang lokal na produksyon ng ube sa gitna po ng tumataas na demand para dito. Nasa 900 mga magbubukid sa Bohol at Leyte ang nakatanggap daw po ng planting materials na may kabuuang halaga na 2.6 million pesos. Sabi po nitong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, dapat daw po matiyak ng gobyerno na kikita ang ating mga magbubukid at handa sila para sa mga oportunidad na hatid ng pagsikat ng ube. Samantala, inaprubahan po ng Philippine Fisheries Development Authority ang 1.6 billion pesos na halaga po ng mga proyektong infrastruktura. Yan ay para maisulong ang modernisasyon ng mga fish port at iba pang mga pasilidad sa industriya po ng pangingisda. Kasama sa mga aprobadong proyekto ay ang pag-upgrade sa Navotas Fishport Complex at ang pagpapatayo ng San Vicente Modern Fishport sa Palawan. Iminungkahi rin ni DA Secretary Laurel na gawing dedikadong trading hub ang Navotas Complex, hindi lang para sa isda kundi pati na rin sa iba pang produktong agrikultura. Humina po lalo ang piso kontra US dollar. Ay nagsarado po ang piso sa 61.35 noong araw ng Martes kahapon. Mas mahina yan na higit sa 22 sentimos kumpara sa pagsasara noong pong Lunes. Ito'y dahil pa rin daw sa pagsesenyales ng US Federal Reserve sa potensyal na pagtaas po ng interest rates doon sa Estados Unidos. Maalalang humina po ang piso noong Lunes dahil pa rin po sa Federal Reserve issue at tensyon sa Lebanon at Strait of Hormuz sa kabila po ng negosasyon ng Amerika at ng bansang Iran. Magagamit na ulit ng mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD ang kanilang guarantee letters o GL sa higit 260 branch ng Mercury Drugs sa Pilipinas. Aba, okay ito ah. Yan nga po'y matapos i-renew ng DSWD at Mercury Drug ang kanilang partnership. Inaasahang mapapadali nito ang access ng mga Pilipino sa gamot at iba pang kagamitan. Bago po ito, ni-renew rin ng DSWD ang kanilang partnership sa iba pang drugstores kung saan pupwede na rin gumamit ulit ng mga guarantee letter. Bala ko naman ang karamihan ng Swedish company sa bansa na palaguin at palawakin ang kanila pong investment sa Pilipinas sa susunod na 12 buwan. Yan po'y ayon daw sa Business Climate Survey ng Swedish Embassy in Manila at Business Sweden. Lumalabas po ng 80% ng 38 kumpanya na na-survey ang kumpiyansa sa mas mataas daw po na turnover ngayong taon dahil yan sa tinatayang paglago umano ng ekonomiya at malaking consumer base. Sa kabila niyan, may mga reserbasyon pa rin ang mga negosyo sa kabuuan po ng business environment ng Pilipinas dahil nga sa mga pagkukulang po sa infrastruktura, regulasyon sa mga industriya at ang hindi naiiwasan at patuloy pa ring korupsyon. Alas 6:51 na. Mga kapatid, ngayon sa mga balita po naman sa ibayong dagat. Aabot po sa 15 patay matapos masunog ang isang gusali sa India. Sa report, pawang mga estudyante pong nasawi sa malagim na trahedya. Sa video, kitang nilamon ng apoy ang nasabing pasilidad sa Uttar Pradesh. Isang lalaking biglang tumalon mula sa ikatlong palapag para po makaligtas. Kabilang siya sa 24 na nadala sa ospital. Napag-alamang video gaming zone ang second floor ng lugar habang IT networking office ang third floor. Ang hinala po ng mga otoridad, sa pet shop sa ground floor nagsimula ang apoy. Namatay rin ang mga natrap na hayop doon. Inaalam pang sanhi ng apoy habang arestado na ang 3 may-ari ng establishmento. Naku po, patay ang isang sibilya matapos pong madamay naman sa insidente ng pamamaril sa Montreal doon sa Canada. Sa ilang nga pong kuha ay makikita ang mga pulis na pinalibutan ang isang gusali. Maya-maya lamang tinadyakan ng isa sa mga ito ang glass door. At ayon sa mga pulis, meron
mayroon naman ng gunman sa loob ng estruktura na uwi sa barilan ang nangyari sa lugar kung saan napatay din ang nasa likod ng pamamaril. 5 naman ang kumpirmadong patay matapos pong gumuho ang bubungan ng ginagawang templo sa India. Sa report, nakapila po ang mga tao para kumuha ng pagkain nang biglang bumagsak ang bubong at lumundo ang scaffolding. Higit 20 ang nadaganan. Agad namang nagsagawa po ng search and rescue operation pero naging pahirapan ang pag-alis ng debris. Bukod po sa mga patay, 17 ang sugatan. Naghatid naman ng pakikiramay ang gobyerno at magbibigay daw ng pinansyal na tulong sa mga biktima. Pinaiimbestigahan na po ang insidente. Nabulaga po naman ang isang nanay sa Thailand dahil imbis na laruan na ahas ang hawak ng kanyang anak. Abay, isa pala itong buhay na ahas. Sa ilang kuha nga po'y makikitang gumagalaw pa ang reptile species habang nilalaro ito ng kanyang anak. Sa takot ng magulang nagawa nitong mapatili. Hindi po naman daw nasaktan ng bata. Agad ding humingi ng tulong ang nanay para po hulihin ang ahas. Aray ko, oo nga. Akala din ng bata, laruan. Oo. Winasiwas dun sa nanay niya eh. Hindi nabanggit Oo. yung ahas kung ano ang kinabibilangan niyang Hindi. sekta. Hindi. Oo. Hindi nabanggit kung saan sekta Baby ahas nanggaling pa ito. eh, no? Nanggaling ba itong sekta o sa anong probinsya yon? Okay, na ahas. Sige. Ito mga kapatid, sa iba pang balita. Thailand pala Nagkasundo. yun, sa Thailand. Sige, Oo, go. sa Thailand yan. Nagkasundo po ang mga senador sa Amerika na itigil ang ikinakasang operasyon ng US forces laban naman po sa Iran. Nag-ugat yan kasunod ang patuloy na pagsuporta ni US President Donald Trump sa naunang gera nito kontra Iranian forces. Bago po yan, una nang pinagtibay sa botong 50-48 ang pagkakaroon ng more power sa ilalim ng liderato ni Trump upang magkasa ng pag-atake laban sa kalabang bansa. Sa ngayon po'y patuloy ang gumugulong na negosasyon sa pagitan ng magkabilang panig sa Switzerland upang tuluyan ang tuldukan ang gera sa gitnang silangan. At ngayon, sa mga fans, mga suki ni Nanay Christopher Main, sa mga Good Samarites Showbiz Entertainment News na po tayo. Sa balitang entertainment, pasabog ang pagbabalik telebisyon ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin sa premiere po ng Sigabo sa TV5. Umabot ng higit 500,000 concurrent views online. Ibig sabihin, yun po ang dami ng sabay-sabay na nanood ng pilot episode ng Sigabo online. Trending din ang serye sa iba't ibang social media platform. Sa episode na mga abangan mamaya, mukhang mapapalaban ulit si Gabo ha, played by Coco Martin. Alam mo, kuhang-kuha talaga ni Coco ang gusto ng masa no? Mapapanood po ang Sigabo tuwing alas 8 ng gabi. Dito po yan sa TV5. Samantala, mas marerepresent daw. Sa wikang Filipino, mas maipakikilala ng P-Pop Kings na SB19 sa global stage ang Filipino music. Kaya nga po'y matapos nilang pumirma ng kontrata sa United Talent Agency. Dahil dito, may avenue na daw po ang ESB para po sa international live touring at brand partnership. Ayon po sa UTA, isa sa mga most influential acts sa Southeast Asia, ang SB19 mula nang mag-debut noong pong 2018. Nakasign din na naturang agency ang ilang international artists, kabilang po sina Cardi B at Bad Bunny. Samantala, magkakaroon naman po ng sariling wax figure si Catherine Bernardo sa Madame Tussauds sa Hong Kong. In-unveil nga po ang figure na ito ia-unveil nga po ang figure on July 9 sa Glorieta Palm Drive Activity Center. Noong October 2025, nang i-anunsyo po ng Madame Tussauds Hong Kong na magkakaroon ng sariling wax figure ang aktres. Bukod kay Catherine, mayroon na ring wax figures doon. Sina Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao, Catriona Gray, Lea Salonga, at maging si Ann Curtis. Wala ba diyang may sasali ng mga mukha talagang wax na? Ganon. Samantala, maglulusad po naman ng music festival ang Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo. Tampok ang isang all-women lineup. Inanunsyo po ni Olivia na gaganapin po ang Daisy Chain Fields Music Fest sa Irvine, California sa August 29. Sabi po ng singer, ilang taon niya na pong pangarap na ito'y gawin. Kabilang po sa mga magtatanghal ang international girl group na Cat's Eye, kung saan kabilang po ang Pinay member na si Sofia La Forteza. Inaasahan pong magtatanghal din dito ang singer na sina Chappelle Roan at rapper na si Doey Chi. Lahat ng kita sa naturang music fest ay magpupunta ho naman sa mga charity na kung saan po ito ay
advokasya para sa mga kababaihan. Nakahayatos muna ng 3 taon ang K-pop sensation na 17. Sinabi po yan ng boy band sa kanilang fan meet sa Incheon, South Korea. Ang break po ay para bigyan daan ang kanilang mandatory military service. Nauna nang na-enlist sina Jonghan, Wonwoo, Hoshi at Woozi. Sa mga susunod na buwan naman ng enlistment ni Mingyu, DK, Sungkwan, Vernon at Dino. Message ng SVT sa Carrots, magbabalik sila na stronger and better. Di ba kasama dyan si Huyu? Huyo Oo ayos yun At ngayon, hindi sila kilala Huyu! Samantala po naman sa ating Sports 5, abay positibo po si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na kayang manggulat ang kupunan sa third window po ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Aminado po si Cone na magiging mahirap ang ating kampanya lalo pat powerhouse ang New Zealand at Australia po na ating makakaharap, pero hindi raw siya magugulat kung magkaroon nga ng upset. Dati na hong natalo ng Gilas ang New Zealand at ang nooy world number 6 na Latvia noong pong 2024. Tumulak pa New Zealand ang Gilas kahapon matapos nga po ang open practice noong pong Lunes. Bilang paghahanda po ay kakalaban ng dalawang NBL teams, ang bansang koponan ang Manawatu Jets at Franklin Bulls. Ito yung tune-up games. Gaganapin po ang New Zealand Games sa July 3 habang July 6 naman lalaban ang Pilipinas kontra Australia. Samantala, nakiisa po ang Pilipinas sa countdown para sa 2028 Los Angeles Olympics. Pinangunahan ng Philippine Olympic Committee ang pagdiriwang po ng Olympic Days sa Tagaytay City Velodrome. Higit 500 batang dumalo sa event kung saan nasubukan ng iba't ibang Olympic sports gaya ng basketball, boxing, football at iba pang sports. Present din po sa event ang Olympic boxing medalist na sina Carlo Paalam at Ira Villegas, pati ang dating Gilas Pilipinas player na si Larry Fonasher. Kasabay po nito mga kapatid, sinabi ni POC President Bambol Tolentino na nagsimula ng paghahanda para sa LA Games kahit higit 700 araw pa bago nga ito magbukas. May sports daw sa Asian Games na selyado na agad ang pwesto sa Olympics kung makaginto. Matapos po naman ang maagang exit sa singles, nakatuon po ngayon ang pansin ni Pinay tennis star Alex Iyala sa doubles tournament ng Bad Homburg Open sa Germany. Makakatambal niya ang legend na si Venus Williams. Nakatakda mamayang gabi ang laban ng dalawa kontra kina Alexandra Osborne ng Australia at Catherine Harrison ng Amerika. Excited po raw si Ayala dahil hindi raw niya araw-araw na nakakasama niya sa court ang isang tennis icon. Kaya sigurado po daw siyang ito'y magbibigay ng inspirasyon sa kanya na gawing napakaganda ng kanyang laro. Natalo po si Ayala noong pong isang araw kay Elise Mertens ng Belgium sa singles tournament 6-3, 6-3. Husay! Samantala, binitawan na po ng Pinay na si Dennis Jimenez Zamboanga ang One Women's Atomweight MMA World Championship. Kasunod po ito ng kanyang unang baby sa asawang si Fritz Kid Tornado Biagtan na isa ring pro MMA fighter. Giit po ni Zamboanga, pinakawalan niya ang belt para iba muna ang humawak habang niyayakap niya nga ang kanyang pagiging ina. Sa kabila naman ito, nilinaw po ng 29 anyos na hindi pa siya magre-retiro. Mula nang pumasok sa ONE noong 2019, 7 sa 9 na laban. Galing ang naipanalo po ni Zamboanga. Siya po ang kauna-unahang Filipina MMA World Champion. At sa NBA naman, blockbuster trade. Kinuha po ng Miami Heat ang superstar na si Giannis Antetokounmpo mula po sa Milwaukee Bucks. Sa report po ng insider na si Shams Charania, kasama ni Giannis na mapupunta po sa Heat ang isa pang forward na si Bobby Portis. Bilang kapalit, pinakawalan po naman ng Miami sina Tyler Hero, Kel L. Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakusionis, 4 na draft picks at isang pick swap sa 2030. Tinapos nito ang higit 1 taong trade rumors sa 2-time MVP. Hindi nakapasok nga po sa playoffs ang Bucks noong po nakaraang season dahil na rin po sa iba't ibang injuries kay Antetokounmpo. 13 seasons po ang nilaro ni Giannis para nga sa Bucks mula nang i-draft ng koponan bilang 15th overall pick noong pong 2013. Sa pangunguna niya, pinutol po ng Bucks ang 5 dekadang title drought noong pong 2021 kung saan si Antetokounmpo ang hinirang bilang finals MVP. Ang bilis nga po ng oras o alas 7.
iuno na, baby girl. Ay, di ba parang walang nangyari mga kapatid? Miyerkules na nga ngayon. Pero bago tayo magpaalam dito po sa mga nanonood po sa atin sa TV5, ang tamang oras sa muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, dekalidad, safe at pumasa sa international standards. Sa mga kapatid po natin na nakatutok dito sa TV5, kami po ay hanggang alas 10 pa ng umaga pero hanggang 7 in the morning lamang po dito sa TV5. Pwede rin kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 101 PH Channel 19. Yan naman po ang ating True FM TV at syempre sa radyo. Diyan po kayo makinig sa amin ni Manong Ted 6 to 10 in the morning sa 105.9 True FM. Sa inyo pong mga radyo sa Metro at Mega Manila at sa iba pang FM radio station sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid. Bukas Huwebes na. And thank you. At good morning kay Mami Odi Joseha, yung biyanan ni Boss Robert. Boss Robert, regaluhan mo naman si Mami. Maraming salamat kay Ninong Ted at kay DJ Chacha hanggang alas 10 po sila ng umaga. Mga pakinggan sa True FM 105.9. 7:03 po oras natin. Ito pa po ang ilan pa natin mga mainit na balita at paandar ngayong umaga. Pumanaw na atletang si Rene Baterbonia nakatakda ng ilibing ngayong araw. Mga taga-suporta bumuhos sa huling lamay para sa atleta. Ang update dyan ihatid pa sa atin ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo live. Lalaking nakainom sa bar, aksidenteng nabaril ang sarili. Yan naman ang iulat ni Kapitana Carol de Asat sa kanyang morning ronda. 3D life-size figures ng ilan nating paboritong Pinoy stars tampok sa bagong atraksyong binuksan ng Star City sa Pasay. Ang Artista Gallery sisilipin natin sa La 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 Larga. Idaan sa basaan ang kasiyahan ng taunang pista ng San Juan Wata Wata Festival. Experience tayo kasama si Mama Chicky mamaya. Dahil naman sa kapistahan ng San Juan, ilang kalsada po ang pansamantalang hindi madaraanan. Ang update dyan, alamin natin mamaya kay Traffic Tito Mondi Lopez. Marami pa tayo papagad vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. 7 minuto makalipas po alas 7 ngayong umaga sa pagpapatuloy ng Frontline sa umaga. Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos sa mungkahing iban ang mga violenteng online games dito sa bansa. kasunod yan ng lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na lulong umano sa isang violenteng online game ang isa sa mga suspect sa pamamaril sa Tacloban. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sang-ayon ang Pangulo na suriin ang panukala sakaling isulong ito ng mga mambabatas. Tingin ng palasyo, kusa ng magbabalangkas ng panukala ang mga mambabatas para maisakatuparan ito. Pansamantalang pinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang online game na Gore Box na nilaro umano ng menor de edad na suspect sa pamamaril. At para po pag-usapan yan, makakapanayan po natin ang Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na si Sir Rojun Hosilos. Good morning po, Director. Thank you for your time. Good, Director? Babalikan po natin mamaya si Director Rojun Hosilos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Samantala, ihahatid naman na sa huling hantungan ang yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Idineklara namang Rene Baterbonia Day ng bayan ng Talacogon ang June 8 ng bawat taon bilang pagbibigay pugay sa atleta. At live po mula sa Talacogon
Agusan del Sur. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Mayong buntag, Bril, kamusta ang sitwasyon dyan sa hometown ni Rene Baterbonia? Maayong buntag, Andre, Angela. Ngayong araw, ihahatid sa kanyang huling hantungan ang Ateneo student athlete na si Rene Bobet Baterbonia dito sa Talacogon, Agusan del Sur. Pasado hating gabi kanina nang magtapos ang public viewing para sa yumaong basketballista dito sa Talacogon Gym. Bago nito, nagdaos pa ng isang banal na misa kagabi para kay Rene. Dinagsa ito ng mga kaibigan, kamag-anak at taga-suporta ni Bobet. May ilang personalidad din na nakiramay sa huling araw ng burol, gaya ng basketball player na si Scottie Thompson at aktres na si Sofia Andres. Dumalo rin sa huling burol ni Rene kagabi ang kanyang teammates mula sa Ateneo de Davao Senior High School. Inanunsyo naman kagabi ng lokal na pamahalaan ng Talacogon ang June 8 bawat taon bilang Rene Clerk Baterbonia Day. Ayon sa LGU, layunin nitong parangalan ang mga ambag ni Baterbonia sa larangan ng sports, pagsusulong ng disiplina sa kabataan at paglilingkod sa komunidad. Binigyan din ng Dato Lipos Makapandong Award si Bobet ng Provincial Government ng Agusan del Sur bilang pagkilala sa kanyang ambag sa probinsya bilang atleta. Narito ang pahayag. We gave that to him in honor of his being a very good son, and he was a idolo ng lahat ng tao from all walks of life, not only in the province of Agusan del Sur. He was the epitome of athletic power of Agusan del Sur. Andre, Angela, nakahanda na ang traffic at security plan para sa libing ni Bobet ngayong araw. Anumang oras ngayong araw ay nakatakdang magsagawa ng isang banal na misa dito sa Talacogon Gym. Tanging pamilya, kamag-anak at kaibigan ni Rene ang pinayagang dumalo sa misa. Pagkatapos nito, dadalhin si Rene sa kanyang huling hantungan sa Talacogon Memorial Park. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. At kaugnay pa rin po ng investigasyon sa pamamaril sa Tacloban, balikan po natin ang Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Sir Rojun Hosidos. Sir, good morning po muli. Ayan, nasa linya na, nasa Zoom na si Director. Director, nakarinig niyo naman po kami na malinaw. Very well po, Sir Andre and Ma'am Angela. Thank you very much for inviting po the CICC sa inyo pong napakagandang programa po. Marami pong salamat sa inyo. Director, unahin na po natin, bukod po sa temporary ban nga nitong app na GoreBox, ano pa po yung mga steps, hakbang na ginagawa po ninyo sa CICC matapos nitong trahedya na ito? Sir Andre, yung CICC naman po is immediately after the incident po is ni-research ho natin sa utos naman ho ng ating butihing Undersecretary Aboy Paraiso, ang amin pong Executive Director. Nag-investigate po agad tayo pertaining sa incidenting yun at nalaman po natin na may mga violent games nga po na nilalaro po itong mga kabataan. Kaya immediately po, lalo na itong GoreBox, nakipag-coordinate po agad tayo sa Google Play Store para sana temporary nilang kunin sa kanilang Play Store yung nasabing app po na laro. Nakipag-ugnayan na rin po tayo sa kanilang coordinator dito sa Asia and nag-aantay na lang ho tayo ng result. Yung problema po kasi natin dito sa GoreBox is noong March 11, 2026, naging offline na po ito. Kaya kung nakapag-download po yung mga kabataan ito, pwede nilang malaro anytime. Kahit wala po silang internet po, Sir Andre.
Well, Director, ano po ba ang alam po natin bukod po dun sa inyong nabanggit tungkol dito sa Gorbox? At saka ano po mga violent content ang nadiskubre natin dito? And also, I'd also like to know po, prior to this incident, ang CI o ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center po ba ay alam na ang tungkol sa Gorbox? Yes po, may alam na rin ho tayo pertaining sa Gorbox at sa iba pang mga violent games online. Kaya po nagiging advocacy nga ho ng CICC yung mga dapat mag-step up na ho yung mga magulang pertaining sa mga sa digital space ng kanila pong mga anak. Kaya yun po ang palaging pinapanawagan po ng CICC na dapat to tayo ay makikialam, ang mga magulang ay makialam sa buhay digital ng kanilang mga anak. Well, Director, ano po ba ang scope ng kapangyarihan ng inyong ahensya? Kasi po, hindi po ba maaari na bago po nangyari ito, o alam nyo naman na po kung anong tungkol dito sa Gorbox na ito, ay naiban na po talaga itong game na ito, online game na ito, bago po nangyari itong insidente na ito? Opo. Yung Gorbox naman po it was really created for extremely violent games. In fact, makikita mo yung mga realistic na blood, may mga dismemberment mechanism doon mismo sa games. But ito po kasing game na ito is talagang ginawa para po sana sa mga majority age, hindi po sa mga bata. So, R18 plus po kasi yung rating niyan nung larong yan. Exactly po. Kaya hindi rin ho siya natin maban dahil kung mga adults na rin po ang naglalaro po nito, makokontrol naman po nila ang kanilang pag-iisip. Kaya hinahayaan din ho sana. Pero nung nalaman ho namin na minsan ay nakakalusot sa Know Your Customer ng Gorbox ang mga kabataan, we were trying to establish by research kung ilang kabataan na bang naglalaro po nito. Kaya always po na yung cybercrime po kasi is always a whole of society approach. Hindi po mapapatrol ng gobyerno ang lahat ng mga accounts sa social media at sa internet ng lahat ng tao sa Pilipinas. Kaya talagang we plead sa community pag may nakita po sila na papapunta na po sa online harms. Kahit anuman klaseng online harms po ito, be it scams or be it violence, na sana ho i-report po agad sa CICC. Tayo naman ho ay may facility ng 1326 na pwedeng matawagan. 24/7 po yan. And alam po natin na whole of society talaga pong approach natin sa cybercrime. Kaya dapat may participation po talaga ang ating komunidad sa pagproteksyon ng ating digital space dito sa Pilipinas po. Sir, okay, nandito na nga po tayo. Sabi niyo nga po, 'di ba, it's free to download sa Android, tapos dapat nga R18 plus yung kanyang rating. Para sa mga magulang naman, paano natin yung babantayan, yung mga nilalaro ng kanilang mga anak, yung kumbaga yung mga red flags, kasi sabi niyo nga po, hindi naman mamomonitor ng lahat yan, 'di ba, ng gobyerno. Pero paano po natin malilimitahan o mamomonitor kung ano yung mga yung may red flags na games o yung pang R18 plus, yung mga bawal sa mga minor de edad? Sir Andre, napakagandang tanong po yan. Because yun nga nasabi ko nga po kanina, yun po talaga ang advocacy ng CICC. That yung mga magulang, kung ano man ang proteksyon na ginagawa natin sa ating mga sa ating mga anak, sa physical space, sa traditional space natin, is yun din po dapat ang ginagawa natin sa ating digital space. For example, kung ang ating mga anak, chine-check natin yung kanilang mga gamit, kung merong itong mga bagay-bagay na hindi para sa bata, dapat po sa kanilang digital space, sa kanila pong mga devices, dapat nandun rin ho tayo bilang mga magulang na dapat gina-guide natin po sila sa kanilang digital realm. Kasi po ngayon sa buhay po natin, dalawa na ang naging mundo po ng tao. Meron tayong physical space at meron tayong cyberspace. Bilang magulang ho, dapat nasa dalawang mundo po tayo ng ating mga anak. Alright, sige po. Maraming salamat sa inyong oras, Director Rojun Salamat, Hosilos
ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magandang umaga po. Maraming salamat din po. Samantala, sa kapapasok lamang na balita, nasampahan na ng reklamo ang 15 anyos na suspect sa pamamaril sa Tacloban City. Naharap sa patong-patong na reklamong murder, frustrated murder at serious physical injury ang menor de edad. Nagpositibo rin sa gunpowder nitrates ang dalawang suspect na nasa likod ng pamamaril. Pareho silang nasa kustudiya ng City Social Welfare and Development. Sa ibang balita naman po, simbolo ng pag-asa at katatagan ang kwento ng mga hayop na may mahabang buhay gaya ni Girlie. Siya po ang pinakamatandang Philippine Eagle. Ang kahalagahan ng kanyang natatanging kwento, ito po, sabay-sabay natin panoorin. Sa mundo ng mga hayop, bawat taon ng buhay ay maituturing na tagumpay. Pero extra special ang naabot ni Girlie, isang Philippine Eagle. Siya kasi ang itinuturing na pinakamatandang Philippine Eagle in captivity sa edad na 47. Never pinasakit ni Girlie yung ulo namin. Never pa siyang kinonfine, never pa akong nagbigay ng malalakas na antibiotics kay Girlie. Until now, pristine naman yung health ni Girlie, pero syempre may mga konting adjustments, hindi na siya ganun ka-active. Critically endangered na maituturing ang mga tulad ni Girlie ayon sa Philippine Eagle Foundation. Nasa 3 hanggang 4 na lang kasi ang bilang nila sa buong mundo. Karamihan sa kanila naninirahan sa kabundukan ng North Luzon. Si Girlie naman, nag-iisa sa buong Metro Manila. Kaya nga, bantay na namin si Girlie. Every observation mapansin namin, critical. Masela ng reproduction ng mga Philippine Eagle sa wild. Ito ang dahilan kung bakit hirap silang magparami. Dagdag pa dyan, ang pagliit ng kanilang tahanan dahil sa deforestation. Every 2 years lang nangingitlog yan. Tapos kung sa wild, 1 to 2 eggs. Tapos ilang months or even years bago siya umalis sa magulang niya. Open air ang mga pugad nila eh. Isang bagyo lang katapat niyan. Isa pang challenge sa Philippine Eagle is when they pair for life. Tapos they need territory kasi. Kahit healthy, madaming kinakain, kung hindi ma-reach yung teritoryo nila, they don't feel secure, they won't breed. Kaya naman, kasabay ng Philippine Eagle Week ngayong buwan, ginawaran si Girlie ng Quezon City LGU ng sarili niyang senior citizen at PWD card. Bilang pagkilala ito, lalo 2009 pa namamalagi sa syudad si Girlie. It's something to be proud of, it's something to cherish. Kasi with the rate of extinction in every species, how can we be sure na yung apo mo or anak ng apo mo makakakita pa ng isang Philippine Eagle? Umaasa ngayon ang mga tagapangalaga ni Girlie na gaya niya, tumagal pa ang kanyang buong lahi sa mahabang panahon at abutan pa ng susunod na henerasyon. Sa mga nais makita si Girlie, pwede siyang bisitahin sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Mga kapatid, kamustahin naman natin ang mga kapatid nating commuter ngayong Wata Wata Festival. Kasama syempre ang ating traffic Tito Mondi Lopez na live pa rin sa San Juan. Tito Mondi, balita ko may sorpresa ka para sa mga taga San Juan. Ano na, Tito Mondi? Kamusta ang buhok mo dyan? O, di ba wala na tayong na-report? Game na ba? Ayan na! Game na! Tito Mondi! Sayaw! Sir, sayaw! 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 Sir, sayaw muna kayo. Tuloy pa tayo. Sayaw, eto na. Maui, Maui, sayaw! Sayaw! Sayaw, o, di ba? Team Commute, kaway-kaway sabay! Eh! Anong sigaw ng bayan? Sir, sigaw ng bayan? Sigabo! 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 O, di ba? Maui, parang iga. Anong iga do? Sigabo. Ito, Maui, nagubad na tayo dito. At ito, kasama natin, bababa tayo, nagubad tayo ng sapatos. Ayan. Sino ba leader na dito? Si Kuya Will ng Independent Order of Odd Fellows. Sir, good morning. Teka. Sir, babasahin kita, di ako makapag-report. Sir, teka. O, back to studio na lang. Sir, teka lang. Ayan. O, teka lang, time first. Magkakatropa tayo, pinasahan niyo ako, di na ako nakapag-report. Susunod ko kayo kay Mayor.
Ito na, sir. Kuya Will, good morning, sir. Itong volunteer natin na grupo natin, para po saan ito? Sir, good morning po. We are Independent Order Ad Fellows. First of all, in behalf of Independent Order of Ad Fellows, San Juan City Lodge number 2, nagpapasalamat po kami sa Address Manila Fire Rescue and Volunteering Association. Ayun po, Independent Order of Ad Fellows, San Juan City Lodge. Nakabase po kami sa San Juan. Yearly, sumasama po kami sa Wata Wata Festival. Kuya Will! Teka lang! Ang ano sabi. Ito, Kuya Will, ba't kailangan pa ng volunteer dito sa pagbabasa sa Wata Wata Festival? Ayun, naging tradisyon po kasi sa San Juan na fiesta na nagbabasaan. Then, ayun po, to participate, nagbo-volunteer po kami para makilahok sa basaan. Okay. Ang maganda rito, Maui, mamimigay din yung grupo nila ng libreng water gun po. Water gun po. Okay, very good. At ito nga po, bukod sa mga volunteer natin, nahulog ka, nahulog. Bukod sa volunteer natin, may mga 500 police personnel na nakatalaga dito. Sir, babalikan ko kayo, sayo-sayo kayo muna. At ito, sayo lang po kayo. At ito, kasulukuyan po kami na, gaya ng nakagawin natin dito sa Good Morning Kapatid, meron kaming pa free meals sa mga taga San Juan. Di ba? Natatakot akong basahin sila eh. Pwede ko naman sila basahin, no? Babasahin natin sila. Ayan, huwag natin basahin. So ayan, tuloy-tuloy namin magiging libre na almusal. Kasama natin ang A to C to go. Ayan, sina Miss May, maraming salamat. Ma'am, anong ating paalmusal dito? Chow pan po, chow pan. Chow pan, tapos ang laman ay may pa-siomay tayo. Ma'am, pwede natin buksan? Yes po. May pa-siomay. Tapos, di ba? Yes po. Basa ka na, busog ka pa. Very good. Ma'am, gusto niyo bang mabasa din? Ayan, pero mamaya na kasi mga food natin. Ma'am, sa A to C to go, marami pong salamat. Yes po. Okay, ito ba? Tuloy-tuloy yung basahan natin. At ito yung makikita nyo dito, Maui. Merong fire trucks tayo dito na 36 na naka-assign at naroon accident. So, tuloy-tuloy yung barilan natin. Masaya ba? Barilan na tayo. Tatawan nyo, di ba? Ayan muna natin live update dito. Balik sa'yo. Tito Mondi, talaga naman yung wig mo, basang-basa rin, ano? Pero nakakatuwa, ang sarap naman po ng palibreng almusal. Kaya maraming salamat, Tito Mondi Lopez. Enjoy ka dyan! Mga kapatid, nakataas po ang wind signal number 1 sa hilagang bahagi ng Luzon. Dulot pa rin po yan ng Bagyong Francisco. Yan at iba pang update, ibabalita sa atin ang ating resident meteorologist, ang ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin. Yes, good morning Mami James at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Patuloy pa rin po ang paghina nito pong Bagyong Francisco habang mabagal na kumikilos palayo sa ating bansa. At maaari pong makalabas yan ng ating area of responsibility ngayong darating na Thursday. Ito pong Bagyong Francisco ay may taglay na lakas na hangin na lamang na nasa 155 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsog umaabot sa 190 km per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 10 km per hour. Ito po ay umakyat nga pero yung kanyang panglabas na kaulapan at outer wind field ay sumasabit pa rin po sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po dyan, ito pong Bagyong Francisco, nakataas po yung ating tropical cyclone, wind signal number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly dito po sa area ng Batanes, Babuyan, Calayan at kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Cagayan. At dahil din po sa panglabas na kaulapan ng Bagyong Francisco, meron din tayong mga posibleng katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon, dyan po sa area ng Batanes at Cagayan. Samantalang patuloy din pong hinihila ng Bagyong Francisco ang habagat o southwest monsoon na nagdudulot din po ng mga posibleng malalakas na pag-ulan sa mga areas ng Occidental Mindoro at area po ng Palawan. Pero maliban dyan, ang malaking bahagi po, ang natitirang bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas, Bicol Region, kasama na po dyan ang Calabarzon, maging dito po sa Central Luzon, and ang mga kabundukan sa Cordillera, Ilocos Region, kasama na rin po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito po sa Metro Manila, maulap po ang panahon natin at anumang oras sa maghapon, possible po tayong makaranas ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. Kaya sa may mga lakad ngayong araw na ito, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagbabaon ng payong o anumang pananggalang sa ulan at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng habagat at ng direct effect din po ng Bagyong Francisco, particularly dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa inyo.
Tama, ito I'm sure nakita mo na sa mga social media. Talk of the town na naman ang sikat na theme park sa Pasay na Star City. Ang kanila kasing bagong atraksyon, pantapat daw sa sikat na wax exhibitions ng Madame Tussauds Abroad. Yun, silipin natin yan kasama ang ating Lalalalayla na parang panay post sa kanina pa, ha? Dito sa ating Lalalargalay. Anong say mo sa mga life-size figurines dyan? Tingnan ko nga. Tingnan nga, oy, parang figure din to, figure. Parang di na rin gumagalaw, Hindi na nagsasalita, yung buhok lang gumagalaw. Akala ko rin kasi nandito lang, akala ko parte ko ng startista. Good morning, Mama Dims and Maui! Nahanap ko kayo dito pero malay nyo, kayo na yung susunod. Kasi may mga ginagawa pa sila dito sa Startista Gallery. Ay, syempre, tama kayo, buhay na naman. Ito nga ating theme park dito in Pasay City. Ito yung mga go-to natin, di ba, pinupuntahan natin kapag gusto nating dalhin ang ating mga kids within Metro Manila. Okay, so marami tayong mga sikat na artista, celebrities, pati na rin mga atleta ang feature dito sa Startista Gallery. And alam nyo ba, isa sa mga dahilan talaga kung bakit pinuntahan ko rin siya at nilargahan natin siya ngayon, para patunayan at makita ko rin sa mga sarili kong mga mata kung totoo bang hindi ganun kagandahan. Pero kung titingnan ninyo, eto, Michael Flores, kamusta naman, di ba? Si Bitoy, eto, tanungin natin, are you with a friend? Ay, si Paolo Conti, so hindi ba? Okay, kausapin muna natin ang pinakang artist ng Startista Gallery, Sir Jerry Santos. Sir Jerry, ayan. Hello. Good morning! Good morning po and welcome po sa Startista. Ang ganda! Ikaw po ba ang gumawa nitong mga ito, mga obra? Hindi po. Ako po ay part of the team. Okay. Ako po yung parang lead artist ng mga team. Ako Okay. po yung bumuo para ng mga group of artists para magawa tong mga Okay. statues natin. Sir, linawin lang natin kasi ang daming nag-iisip ngayon na ito ay wax. Is it made of wax or ano po bang material na ginamit natin? Hindi po siya wax. It's made of resin and fiberglass. Resin and fiberglass. Pero may parte daw po dito na 3D printed. Yes po. Yung ulo po nito, meron tayong group na sa 3D printing. So, yung ulo lang po nito ang naka 3D print para Okay. mas makuha po natin ang accurate yung talagang mukha ng mga celebrity. Sinukat talaga siya. Sinukat and in-scan. Okay. So, computerized na po yan. Pero all the rest is handmade. Handmade. O sige, And lakad hand-painted. tayo. Handmade, hand-painted, hand-sculpted sa Tama po. pagkakasagap ko ng mga chikanes. O, di ba? Sir, pag sinabi kasi nating hand-sculpted, dito po tayo sa Yes, po. ni Maring Ara. Ayan, ang ganda ni Aramina dito, panalo. Pag sinabing hand-sculpted, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, ginawa po siya by hand, no? Using the specifications nung sinukat namin yung mga celebrities. So, Pati yung mga measurements nila, Yes, as in yung- vital statistics, sakto, Tama bongo. po. Opo, yan. O kaya naman Actually, pala, very sexy yung kumari ko. Sumukat po nito yung mismong asawa ko, kaya siguradong accurate yan kasi ganyan din ka-sexy yung Oo asawa ko. nga, wow, di ba? Ang ganda ni Aramina dito, hindi ba? At saka, thank you Sir Jerry. Ay, teka, last na. Ano po yung isa sa mga challenges natin na kinakaharap natin? Challenges po saan? Sa paggawa. Sa paggawa, Well, sir. ang challenge po natin dito is syempre yung bumuo ng tamang team para ma-execute siya ng maganda. Okay. Kasi po, gusto ko lang po reiterate, sa picture po iba. Yes, totoo Ma'am, naman. gusto ko pong, pwede pong ako magtanong sa inyo. Ano po yan? Sa nakita Don't get niyo- so emotional. Medyo na-emotional kasi si sir. sorry po. Sa Sige, picture sir. po ba na nakita nyo sa internet Okay. and nakita nyo dito sa actual, pareho po ba? Okay, sige. I-close up natin, ha? Ayan, papalapitin ko ang aking cameraman. Tingnan nyo yung itsura ni Aramina dito. Kasi nga, walang justice yung yung photo sa mga nakikita natin on cam. So, ayan, ha? Sa social media. So, pag tinignan nyo naman, maganda talaga kasi iba yung kulay. I guess siguro yung angulo lang at lighting, no? Ng noong mga
figures yung dahilan kung bakit pagdating sa photos, medyo iba yung itsura, di ba? Salamat po, ma'am. At Ayan. ako pa nag-interview sa inyo. Oo, okay lang yun. O, Sir Jerry, iwan na kita, ha? And sana tumigil na yung mga nagbabash sa'yo. Salamat so po that sa you'd feel better. opportunity. Huwag ka mag-alala. Literal, mahaba ang buhok natin. Okay? O, sige. O, dito naman tayo. Punta tayo dito kasi marami pa. Look, look, look. Si Kumaring Gladys. Huy! Wala sa akin yung diary, ha? Huwag kang ano dyan. O, hindi ba? Ay! Sir Dennis Antenor! Kamusta ka na? Ang ating Public Relations Officer. Tama ba? For Yes, yes. Star City? Startista Gallery. Okay, po. Startista Gallery. Sir Dennis, Hmm. o kwentuhan mo kami. Ano ba itong pakana natin ditong Startista Gallery? Bakit tayo nag-come up ng ganito? Alam mo, may mga, hindi lang ito puro artista kung mapapansin ninyo. Kung nakita nyo, may mga May athletes pa. athletes O, di ba tayo punta tayo dyan. sa athlete? Dali, dali, Oo, dali, dito sa banda rito. Halika. Daanan mo muna itong kumari mo. Hi, Mars! Angel! I love you! Rian! Stan! Ito. Hawakan mo yung mic. Sige. o. Ayan, nandito si Efren Batares. Oo nga, di ba? Si Django, nandyan. Oo, Ayan, Django. tapos andito Ay, rin si sandali. Of Course. Gagayahin ko yung pose. Ayan. Okay na ba? Medal na lang po. Oo nga eh. Medal na lang po. Oo, di ba? Ayan. Okay. Yan. So, ano yung reason? Dito tayo. Ano yung dahilan? Bakit tayo nag-come up ng ganito? Para hindi nyo po makalimutan ang mga ginawa ng mga artist na ito, mga mapa-artista man yan, mga sports personalities, ano-ano ba yung kanilang mga nagawa para sa ating bayan to make us very, very proud as Filipinos. Filipinos. Yan. Tama ka dyan. At libre, di ba? Libre. Okay. Kailangan magtuloy-tuloy yung kanilang kwento at Yes. malaman ng susunod na henerasyon. Tama. Yan. So, ito yun. Very interactive lang ng kids. Okay, Sir Dennis, iwan muna kita dyan. Yan. Punta kayo, ha? Punta kayo. Oh, halika na. Dito. Ito na yung last nila. Ayan. Oy, kamusta ka naman, Kong? Richard Gomez. And of course, Yorme Isko Moreno. Ito po, hindi to tao. Ay, hindi to tao. Hindi po to figure. Tao po talaga to. Sir John Galang, Project Manager ng ating Startista Gallery. Invite mo sila, Sir. Libre po ba to? Oo, kasama yan dun sa ating Ride All You Can entrance. Okay. Pag nakapasok ka ng Star City, paikot-ikot ka dito, all you want. No O yan. problem. Pwede kayong mag-picture, although may mga ganito. Oo. Pero medyo pwede nyo naman dayain ganyan eh. O, hindi ba? Okay, Sir John, ano pa yung additional? Magkano po ba yung entrance? And anong day nag-open? Kasi hindi tayo everyday open. Open tama? tayo Thursday to Sunday. Ngayon, no, kasi rainy season. Oo. Meron tayong rainy season rate. Ayoko muna kasi hindi ko sure Oh, yung sige. ano. Pero Facebook page na lang? Sa Facebook page na lang ng Star City para Ayan. sure tayo. Okay. Tapos yung Startista Gallery comes with that. So walang additional babayaran. Okay, thank you so much, Sir John Galang. Na-miss ko kayo, ha? Alam niyo ba, ito short trivia lang. Nagtrabaho ako sa Manila Broadcasting Company. Sila yung unang nagbigay sa akin ng break kung paano maging DJ sa radyo. At syempre, ito, malaki rin ang ambag in terms of ballet, Madam Lisa Makuha Elizalde. Ayan, o, di ba? Bonggang-bongga. Nakapunta kayo dito sa Startista Gallery. Sobrang ganda. Hindi naman, I think it's just the lighting, Mau and Dimps, kung bakit nagkaganon yung mga itsura nila. O, paano? Balik muna sa inyo sa studio. Teka lang, mag-apply lang ako kay Ma'am. Na-miss ko kayo. Ayan, nagbalay na. Uy, parang magkakulay pa yung damit ni Miss Liza dun sa shoes. Yes, bagay na bagay. Ay, maraming salamat, Lala. Love you, life sa Star City. Thank you. At sa health check po, alamin natin ang mga early signs ng scoliosis kasama ang ating fave morning doctor na si Doc Richard. Huwag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasama. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ginugunita tuwing June ang Scoliosis Awareness Month.
So ayan mga bidnames, pag-usapan natin ang scoliosis at mga senyales nito kasamang orthopedic surgeon na si Dr. Inigo Yutanco. Good morning kapatid! Doc Inigo, magandang umaga sa iyo. Thank you for making your way up to our studio today. Good Doc, morning. Oo, you want to greet anybody first? Oo, meron ka pang gustong batiin, mga kapatid natin. Lahat ng mga kapatid natin na nanonood, hello, good morning. I'd like to greet my mom. Kanina pa humihingi ng... Greeting! ng Shout link. out. Ng link. So, shout out to mama and papa. Oo, cute! Isipin mo kahit medyo tumanda ka na at doktor ka na, your parents are always there to support you. Doc, let's make them proud today. Pag-usapan na natin, ano ang mga sanhi ng scoliosis ba? Okay, so scoliosis kasi as of now is still idiopathic despite the research. No? So, ibig sabihin ng idiopathic, wala pa rin siyang established cause. Wala pang sure na ito yung reason for scoliosis. Although may mga proposed theories. Pwedeng hormonal changes, pressure sa spine habang nasa uterus yung baby, connective tissue disorders, or mga problems sa spinal cord development ng baby. Pero ang pinaka-common talaga na may strong association is genetics. So pwede talaga siyang namamana. Yun yung parang established na pwedeng mangyari. If, for example, you have a relative na may scoliosis, pwedeng magkaroon ng scoliosis yung ibang family Kumbaga members. nasa lahi na talaga siya, Yes. Doc. Oo. Ito naman, Doc, totoo bang mas madalas mag-develop ang scoliosis sa mga bata and also sa mga teenagers kung ikukumpara siya sa mga adults? Well, yes, no? Mas madalas talaga siya lumabas sa mga teenagers compared to adults. Because if an adult has scoliosis, most likely nagkaroon na siya, may scoliosis na siya since teenager siya. Kumbaga, parang hindi lang na-diagnose, hindi niya lang alam na meron na pala siyang scoliosis noong bata or teenager pa siya. Yes, dun yung natural progression, parang dun papunta. If may scoliosis ang teenager, magkaka-scoliosis siya once adult na siya. Mas nagiging prominent ba yun, Doc, in terms of physicality? Like, when you have it when you're a teenager, pag may scoliosis ka nung teenager ka, pag naging adult ka ba, parang mas nagiging prominent, mas nakikita ba yun sa likod, hindi pantay, or may movement ba, yung spine mo? Yeah, pwede. Kasi that's why it's important to get it checked early, no? Kasi pinaka nagpo-progress ang scoliosis during periods of rapid growth. Ibig sabihin, pag may growth spurt ang mga bata, di ba? So, pag nag-growth spurt, dun pwede mag-progress talaga, biglang lumala yung curve ng spine nila. So, in females, that's usually 1 year before menarche or yung first period nila. And in boys, that's during the period na nagvo-voice change sila. Pag lumalalim yung boses, dun pwedeng mag-progress ng mabilis yung curve ng scoliosis. During puberty. Yeah. Doc, ano naman yung mga early signs o yung mga sintomas ng scoliosis na dapat bantayan ng ating mga kapatid? So, usually, ang scoliosis naman is asymptomatic. So, walang subjective complaints yung bata except na parang may subjective feeling lang siya na hindi pantay yung likod or minsan pwedeng schoolmates niya or parents niya yung nakapansin na hindi pantay yung balikat niya. Although minsan, siya rin yung makakapansin. Other symptoms, pwedeng hindi pantay yung paglakad. Pwedeng minsan may rotation yung trunk. So parang, again, basically, it's still a deformity. So again, hindi pa rin pantay yung likod. Pero the ones that you need to watch out for na will tell you na, uy, malala to, kailangan, we need to do something, is pag may symptoms na siya of back pain, severe back pain that doesn't improve, weakness, or numbness. Kasi pag may weakness or numbness, baka may naiipit na siyang ugat na kailangan ma-relieve. And finally, in very severe curves ng spine, pwedeng affected na rin yung paghinga nila. That's Because right, the kasi chest, parang nako-compress, yes, no? the chest is unable to expand. Doc, ito yung question na I'm sure marami sa mga kapatid nating mga magulang would want to know from you kasi, again, you said it's asymptomatic unless may maramdaman at grabe na, Yes, kumbaga. yes. So, on a day-to-day basis, meron bang kinalaman yung bigat ng school bag o maling pag-upo or pagdala ng school bag sa pag-develop ng scoliosis? Because we're very guilty of this, di ba? Pag walang locker
rooms, ang mga eskwelahan, 8 libro ang laman ng bag ng mga bata. At kadalasan, when you carry your bag on one side only, tapos isang buong taon mong ginawa yun, or 8 taon mong ginagawa yun, may epekto ba yun? So that's a good question, no? And I'm glad you asked that. So actually, wala siyang kinagawan sa scoliosis. Okay. Hindi siya just because you carry a bag. In fact, ako nga, grade school to high school, everyday ko dala lahat ng libro ko. Sobrang bigat sa Lasal. So, hindi naman ako nagka-scoliosis. So, it's really a structural problem. No? Meaning, ganun talaga yung buto mo. And your ligaments, your supporting muscles, ganun talaga siya. So, hindi ka magkakaroon ng scoliosis just because you carry a bag. Yes. Hindi siya yung cause, but if you do have scoliosis, and then you tend to carry, your bag on one side, that can aggravate. Pwedeng lumala yung symptoms mo because hindi pantay yung load. That's So, pwedeng lumala. Pero hindi siya yung cause. Not the cause, pero could aggravate. Pwedeng magpalala ng Pwedeng scoliosis. magpalala ng symptoms, ng pain. Doc Inigo, it's been a pleasure having you today at maraming salamat for coming. Animo, Lasal. Alam mo, pag ganun pala pakiramdam, pagka Lasalista yung katapat mo, tapos kasi si Alonso at si Cali, parehong Lasalista. Lasalista din sila. Nakaka-proud. And I am so sure your parents are super proud of you today. Thank you for sharing your expertise with us. Very important, we are celebrating against Scoliosis Awareness Month. Doc, anything that you would like to promote and also spread awareness for? Dito tayo, Doc Inigo. Okay, so again, if you have more questions about scoliosis, then don't hesitate to check up with your doctor because regular follow-up is the most important thing so that your doctor can tell anong next step. Kung lumalala ba yung curve or hindi naman, pwedeng wala na tayong gawin or observe or kung kailangan mag-physical therapy or bracing. For if you have more questions or you'd like to consult, you can follow me on my TikTok, Doc Inigo, or Instagram, Inigo Yutanco. Yun. Maraming salamat, Dr. Inigo Yutanco and Dr. Richard Gadiaza. Sa amin pong pagbabalik, Basaan Fiesta tayo mamaya sa taunang Wata Wasa Festival. Kasama pa rin si Mama Chicky Lagala. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Taon-taon highlight po ng pagdiriwang ng Fiesta ng San Juan ang Basaan. Yes, Mama, na-experience natin yan. Napakasaya talaga. And to complete the Fiesta feels, kailangang mabasa. Ano pa nga ba? Kaya naman, ating Mami Chicky, ready na siya para kumplituhin ang Wata-Wata experience niya, Mami Chicky. Basang-basa ka na ba dyan? Kamusta na? Kailangan ba Sino kasama mo dyan, Mama Chick? Ayan. Mayor! Ay, talaga si Mayor Francis Zamora. Ayan. Kanina, Mayor, kaway-kaway. Good morning, kapatid po sa TV5. Good morning, mga kapatid. Ayan. Happy Fiesta, lungsod ng San Juan. Happy Fiesta! Mayor, sabi ko sa kanila kanina, nabasa na ako, nag-iyo na nga. Pero gusto ko ma-experience yung nang babasa. Pwede ba ako sumama sa inyo? Of course, of Ayan. course. Ano, akit tayo dito? Sige. Akit kami dito sa fire truck. Mauna ako. Teka muna. Akit daw tayo. Or dito ba tayo magbabasa? Sa pamagagamit. Akit, okay. Mayor, saluhin mo ako. Baka mahulog ako, ha? Eto na. Hala. Hello po. Kasama ko si Mayor. Thank you. Mayor, lina kayo. Ito po ay day 2 ng ating Wata-Wata Festival. At kanina po ay nagbasbasa si Mayor ng mga float na sasali sa kanilang San Juan Tao Float Festival. Mayor, magbasa na tayo. Ito po, narinig ko kayo kanina, Mayor. Sabi nyo na meron kayo mga isinagawang mga patakaran para po mas safe at mas
maayos ang inyong celebration this year. Yes, una sa lahat, Chiki, yung malaking pagbabago mula sa mga celebration namin from decades ago. Starting last year, nag-designate tayo ng isang basaan zone. Yan ang kahabaan ng pinaglabanan street sa pagitan ng El Domingo Street at Piquibara Street. Sapagkat gusto natin ang lahat ng pagbasaan sa atin ay pumasok sa basaan zone, and all areas outside the basaan zone, bawal mangbasa sapagkat ayaw naman natin mapirwisyo yung mga kababayan natin na gusto lamang pumasok sa trabaho, sa paaralan, so wala namang kagustuhan talaga makipiyesa sa amin, hindi sila mapipirwisyo. At last year, please take note, we had 0 violations. So this year we expect the same. Kita nyo, nandito lahat yan sa pinaglabanan shrine. So kung gusto yung makipagbasaan, pasok po kayo sa basaan zone. Kapag ayaw ninyo, just stay outside the basaan zone. Kanina may dala na akong may weapon na ako, may dala na akong water gun. Ano po ba ang mga paalala sa mga papasok dito? Ano po ba dapat ang magandang suot? At anong dala-dala? Ano po ang reminder? Well, una-una, maganda kayong mabasa. So, definitely, 100% mababasa kayo. At again, paalala po, huwag tayo magtatapon ng mga water bombs o yung tubig na podumi. Kinakailangan, malinis po ang gagamitin natin tubig. At iwas po tayo sa anumang kaguluhan. We're here to celebrate the Feast of St. John the Baptist. We're here to enjoy, pero please, wala saan ang gagawa ng anumang kaguluhan. Mayor, alam ko holiday siyempre dito sa inyo. Paalala lalo na sa mga maliliit na bata. Yes, sa mga kabataan natin, please make sure may kasama kayong mga magulang nyo, mga legal guardian nyo. Ayaw natin na magkaroon ng problema ang ating mga kabataan. But in general, ang aking panawagan, makipagbasaan tayo responsibly. Diba? Huwag tayong gagawa ng anumang bagay na makakasakit o makakaperwisyo sa iba. We're here to celebrate the Feast of St. John the Baptist. We're here to enjoy. So, makipagbasaan responsibly. Ayan na! Last na, Mayor, sabihin sa akin personally, what does this festival, this fiesta mean to you? Alam niyo, ang ginagawa nating basahan ay komemarasyon ng pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesucristo. This is a religious celebration which has evolved into a festival. Kaya kita nyo, taon-taon talagang inaabangan po ng lahat ang ating kapistahan sapagkat ang tubig na ito ay bless na ni Father. So yung mga clothes, bless niya ngayon, lahat ng fire trucks, bless niya. So in essence, lahat po ito ay na-bless na tubig. So kita nyo, they're all now receiving the blessings. So yun po ang aming sinaselebrate. Kaya gustong-gusto talagang mabasa ng tao dito dahil may biyayang kasama yan. Sabi ko nga, Mayor, kanina, nabasa na ako ng ganyan ngayon. Ako naman ang mababasa. Maraming salamat, Mayor. Let's do it! Ang saya naman dyan at si Mayor nandun. Back to studio! Ako, Mayor, patry. Yung camera natin, Masana. At si Mayor yung nagpapaba, ng tubig. Napakagaling. Kasi Saya. talagang commitment ng Mama Chiki ko. Mama Chicks and Mayor, maraming salamat po sa ating What's That Experience. Kaya po kayo alis, tuloy-tuloy lang happy morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Chibi Maruko-chan at Sine 5 sa umaga. At tumutok pa rin sa mga weather updates. Kita-kits pa rin tayo bukas mga kapatid! Maraming salamat kay Tito Moni, kay Mami Chiki, at kay Laila. Mag-ingat po lagi, ha? Yan ang paalala ng inyong paboritong kasali sa umaga, ang Good Morning Kapatid! Happy Wata-Wata!